hindi siya magmama sa karga na. Ibig ko bang sabihin, Panginoon, papasok pa ako sa bahay ng bata ng aking ina, ipanganak na muli, ako'y matanda na, hindi. Sinabi niya, may panganak sa tubig at espiritu ko, ibig sabihin, dunya, bautismo, o kapanganakan muli. Kailan tayo kapatid ng una, ipinanganak sa laman at laman na. Diyan tayo may panganak na muli. Kaya may papanganak na muli upang karapat dapat sa langit dahil yung angking na sa atin nakalagayan laman at suko, mapapalit ng pag-asa ng walang kasalanan. Kaya ito kapatid, ito yung napakatibay na pag-asa sa bawat isa sa atin na nagnanais ng buhay. Gantimpala nila. Kaya kayong kapatid, para lang sa magkakay mapagtibay, tayo ba? O, sino-sino po ba magkakaroon ng pag-asa na buhay na malangkan? Lahat kayo. Lahat kayo. Pero yun na nga sa labas, napakasakit kapatid. Sabihin. Pero yun ang sinasabi ng balat. Hindi tayo nanghuhusga. Hindi tayo nakakakot. Kapag sa mga salita ng Diyos, iyan ang nakakakot sa atin. Kaya, mga minamahal na kapatid, ito po. Kagabi, maliwanag ko na tinanggap natin ang banal na hapunan bilang tanda ng pakikipagkaisa sa katawan at dugo ng ating kay Kristo, pagsunod sa kautusan, pag-alala sa Kanya, at ipinapahayag po natin ang pagkamatay ng ating Panginoon Kristo at hanggang sa pagdating niya. Yun ang ginawa natin. Ngunit sa pag-yun, ika nga po ang pag-asa mo na makakamit mo talagang ninanais kung makamtan ang pangakong buhay na walang gas para magkaroon ka po nito. Gaya ng ginawa ko kagabi at sa bawat araw. Ayon po dito sa Pilipos, Kapitulo 2, talata 11, mga minamahal na kapatid, ito po sana mamumukapi sa ating mga bibig. Tanda, kung ikaw ay gaganti pala o nagkakaroon ng pag-asa na walang anumang pagkailangan. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sa lahat ng pananampalataya kapatid, pamunahin na tayo na nagpapahayag sa ating Panginoong Jesucristo na anak na nung amang makapangyarihan sa lahat. Kaya dito, maliwanag po kapatid na itong mga dila natin ay pananampalayag ang ating Panginoong Kristo na Panginoon at ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Tingnan niyo ang ibang pananampalataya kapatid. Sa paanong paraan? Sa pangalan pa lang, Kristo na lang. Di ba? Wala na yung ikaluluwalhati ng Diyos. Ipapayag mo sa iyong dila mo na si Kristo, na si Kristo ay Panginoon. Oo. Tama. Ang pangalan namin pananampalataya ay Iglesia ni Kristo, yun lang po. Hanggang doon ka lang na ipinapayag mo sa iyong dila na si Kristo Panginoon. Dahil wala naman yung ikaluluwalhati ng Diyos Ama, dahil wala kang pangalan. Mayroon din pangalan ng Diyos Ama, wala naman yung Panginoon. Dahil ang Iglesia ng Diyos na, ang mahirap wala lahat, patay na. Ano ba yung ipapayag mo sa dila mo na Jesucristo ay pinatayag lang yung sabi? Sino ang tapat na nagpapahayag na ang Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama? Ito pa, Iglesia po natin. Iglesia ng Diyos na nakay Kristo. Ginawa na namang Diyos ang Kristo ayon po sa gawa ng mga tuntun, Kapitulo 2, talatang 39, ginawa Panginoon ang Kristo. Nakita niyo kapatid? Kaya't yan, maliwanag sa sikat ng araw kung sino-sino nagkaroon ng pag-asa. Tayo po! Dahil sa pangalan pa lang nakikilala ka na, ilalong higit, mamumutawi sa bibig, di na mo magpapayag ng ating Panginoon Kristo Panginoon at tunay na ikaluluwalhati ng Diyos. At ito po,
ito po ang makapangyayari sa araw ng bukas. Bawat isa sa atin at mga tao karapat-dapat sa iba't ibang dako. Dako ng sanlibutan, angkan, wika o anong bansa. Ito po yung pangyayari, mga minamahal na kapatid, sa araw ng bukas. Hindi alam dapat makapangyayari ito pagdating ng kanyang katanungan. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y narinig ko, ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Hallelujah! Kaligtasan at kalwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Kita niyo kapatid, isa na rin tayong magpupunye, mga gagalag at magbibigay ng handog na napakalakas at tinig na ating pararamalan ang Amang Diyos na siyang gumawa ng layunin upang tayo mangaligtas at karapat-dapat sa kanyang harian magpakailan-kailanman. Mamumutawi sa ating bibig na kung paano niluwalhati kalwalhatian itong anak ni Sinuno. Doon naman sa araw na yun, yung Ama na gumawa ng lahat ng bagay, pati ang pagkakasugo ng kanyang anak. Unay din, nakararangalan. At ang huli, kung sino yung Diyos Ama na yan, na sumasa kanyang lahat ng kaligtasan, kalwalhatian at kapangyarihan, mga minamahal na kapatid, ito po ayon kay Apostol Judas Tadeo, hindi po Judas Iscariote. Yung Judas Iscariote, yung nagkanulo at nagpipig. Apostol dito, kapatid, Judas Tadeo, dito po sa 25. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, ay sumakanyanawa ang kalwalhatian, ang karangalan at pagkahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa, yung nag-iisang Diyos. Na hindi man natin nakikita, dapat itong mga nilalang nakikita at hindi nakikita. Yan ang mga bibig na nagpapatunay na may isang Diyos na nasa langit na nauukula sa Kanya. Pagkatapos pa pangalalalan, itong anak na matapos papayubay sa krus na matay at sa ikatlong araw ay nabuhay na magpili. Darating din ang panahon ng Ama sa lahat. Pati tayo, pati itong anak ay magbibigay ng angking karangalan at pagpuri sa nag-iisang Diyos, mga minamahal na kapatid. Dito po kakakakitaan sa ating pananampalataya. Dahil ang gaya na nga ng ibang pananampalataya, katulad ng ating kapangalang pamangkin. Iglesia ng Diyos kay Kristo. Sino Diyos to? Kristo siya rin. Paano nangyari yung kapatid? Kaya mga minamahal na kapatid, wala tagapagligtas ng isang tagapagligtas. Makapagliligtas lang yan sa pamamagitan nitong Kristo na Panginoon. Walang iniwan sa isang larawan ang tao na luluyo, mamamatay. Datapot yung pag-ibig ng tao na nakarinig ng paghingi ng saklolo. Uis-uis, kumuha nitong tao ng lubid at inihagis sa tao na lubid. Ganyan-ganyan. Yung tao na kumuha ng lubid para iligtas yung tao na lulunod, yan ang nag-iisang Diyos na tagapagligtas. At yung kanyang pagliligtas, pamamagitan ng lubid, ng tinutukoy naman ay ang ating Diyos. At yung tao sa ating Diyos ay naligtas. Kaya, pitong wikang ito, buong magkaunan po natin tunay na napapakinggan. Datapot yung alking araw na napapanood dito para sa lahat ng ating kapatid. Dahil ang tao alam ng Panginoon kung paano ang sumasa kanyang katangian. Naririnig mo nga lang ngayon, pagdating mo sa bahay na, ano na yung ganun, nalimutan mo na. Hindi pa paano pa kung hindi ipapaalala sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano na tutuhan? Dahil ang kapatid, alam nyo, gaya nga ng sabi
gantimpalaan ng diploma o karangalan sa iyong pagtatako o kalabasan. Bakit? Wala ka man lang kaalam-alam eh. Ha? Wala kang kaalam-alam. Eh sabi dito sa banal na kasunod, isang putong tama. Sana'y lalago ang kaalaman ninyo sa salita ng Diyos. Wala kang kaalam-alam. Kahit sino mayaman mo, mag-aaral kapatid, bibigyan ka ng diploma ng nung teacher, ay balik ka. Wala kang natutunan eh. Aba, hindi ka rin ipapasayo. Kahit ipasal kita ngayon, pagdating sa mataas at grado, babagsak ka rin. Dito ka lang bubugin na kita. Kaya't kapatid, nako naman, magkaroon tayo mula na po ang ating kalaman sa mga salita. Paano lalago yan? Sabi nga ng Panginoon, mapalad ang bumapasa at nakikinig sa mga salitang natutulad sa aklat. Hindi ka na nga lang nagbabasa ng ginugusto mong pagbasa yung pakit mo, comics, o dyaryo, pati pakikinig, nasawaan mo na rin. Paano ka palalago? Paano ka bibigyan ng diploma, kapatid? Di ba? O isipin nyo, kahit dito ganyan-ganyan, mapapala ang mga bumabasa at nakikinig at ginagawa ang mga salita. Wala ka namang ginagawa, doon nagpupuyakoy ka. Kaya na lang yung hindi na maalis-alis kahit gaano. Napakaraming panahon ng kumita. Pagdating doon itong tinatawag nila Biyernes Santo, marami daw anting-anting sa bundok kahit mga kabataan pumunta sa bundok na naghahanap ng anting-anting. Sabi nga ni Nora, walang himala, pero sa iglesia ng Diyos, may himala. At sa bundok siyo, na ibig sabihin, bundok siyo, nung kapanahunan ng Israel, iglesia, yan, nariyan. Kaya nga kapatid, pagkapalala yung physical kasi pagkala, spiritual na, tunay, na may ang impaglago ng ating kalam. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, kapatid. Nagari na naman, kakayapaan. Lalo higit, kalagala na naman po natin, itong ipinagkaroon ng Panginoon na santata. Para tunay nga po, nahuhubog tayo sa kapalaran. At ubusan kami nagpapatalaran sa Panginoon, pinagtiyan niya ang kapag ito. Ganon din, sa pagsusumamo ng inyong mga kapatid na narito kayo, marami nga po naman. Salamat sa Panginoon. Naway, sa susunod na taon, yung ganong kadami ang gabi, ganon din kadami sa araw. At minsan pa po mga ninaman. Kapatid, hinihiling po kayo. Dahil pagkala,